Ganun po yung pagdadahilan na ginagawa ninyo, paikot-ikot, eh. Pati rin yung media, kayo ang ano, eh, biruin niyo, ano sabi ni Senator Amy, nagshi-shift sila ngayon. Nagshi-shift po sila ng atake, pro-China na. Ang hirap po ang mga media ngayon na sabihin na wag iboto yung pro-China, wag iboto yung pro-China. Hirap na hirap po yung media na iugnay po na mga pro-China tong mga to. 'Di ba? Samantalang yung sinasabi ng mga vlogger ng Duterte, nilabag ninyo yung karapatan ni Tatay Digong. At ang nagsabi po niyan, justice dati ng Supreme Court. Sino po kapanipaniwala? Kasi hindi po nila makuha yung mga tao na yung siniraan yung Duterte, lalo pang tumataas. Lalo pang tumataas yung popularidad ng mga Duterte. Hindi nila makuha sa direktang paninira sa mga Duterte. Iba namang gimmick ngayon. China na naman. Ano koneksyon ng China dyan sa eleksyon? Hindi, may koneksyon yan. Hindi, may koneksyon. Mamuble. Kaya problemado sila. Yung media, problemado na iugnay. Nakapokus sila ngayon sa West Philippine Sea. O di, okay. Kinukundina namin yung China. Ano man yung ginagawa nila dyan. Oh. Tapos na. Alam nyo po, ang mga tao po, sikmura. Yang 20 pesos na yan, May 2 pa raw yan. O, May 1, May 2. Sa Cebu. Cebu na lang ngayon. Wala nang ibang lugar ko naririnig. Panay Cebu na lang. Magbabackfire po sa inyo yan kasi pag hindi po nakabili yung mga tao ng 20 pesos at pinapakita nyo lang sa media, meron na sa Cebu, at sa Kadiwa. Kung meron na sa Kadiwa Center, no? Boss Badong, sino may mas kapanipaniwala? Justice Carpio or Ascun? Wala po sinasabi si Justice Carpio na ano eh. Pareho naman po sila eh. Okay. Banat Boss Badong, tirahin mo yung mga tukhang maliit naman ang utak niya. Real talk po, kita mahina batas ang Pilipinas kaya pinadala siya sa ICC kasi lahat Congress pro Duterte. Opo, tama ka po. Pro Duterte daw lahat ng Congress. Kaya po yung mga pumirma po, pagbigyan na po natin siya, ganun talaga pagkapiraso utak. Pro Duterte raw po yung Congress. Kaya yung mga pumirma kay BP Sara sa impeachment, biro lang po yun. Pro Duterte talaga sila. Kaya nga nila in-impeach si BP Sara. Ilan ang pumirma? Ilan ang pumirma kay BP Sara? 300? Hindi ko na matandaan eh. Alam ko, sangkatutak ang pumirma laban kay BP Sara. Oh. Titignan nyo po yung logic ng mga to. Pro Duterte daw po ang Congress. Suko na talaga utak nyo. May pro Duterte pala na in-impeach yung anak. Talaga. 265 ang pumirma. Pro Duterte ang mga yan, yung mga pumirma. Boss, tama ba? Hak na ginagawa ni Senator Amy. Ako po, sabi ko nga, di ba noong nakaraan, sabi ko sa kanya, pag ito si Amy, dapat may rekomendasyon siya. Kasi yan lang naman po yung po pwede. I-recommend mo na makasuhan. Yan na po ginawa niya. Yan lang po ang kaya ni Amy. Yan lang po ang kaya. Hindi niya po kayang siya mismo. Rekomendasyon lang. Kaya sa akin, pasok na si Amy. Hindi. Sa akin, tama po yung ginagawa ni Amy. Ba yung vlog ni Auntie Claire, super kantyaw niya kay BP. May na promise daw kasi si PRRD telling about price tarification law. Alam niyo po, yan po mahirap eh. No? Tapos na po si Duterte, kahit na ano pa pong halungkat ninyo kay Duterte,
Tapos na po siya. Ang ganda po ng ginawa niya sa Pilipinas, yung resulta po, eh. Okey na, eto po masasabi ko, sige pagbibigyan kita, Roel Francis. Manggagamit ba si Amy? Opo, manggagamit po siya. Pero sa panggagamit niya, sinisiraan niya yung mga kalaban ni Tatay Digong. Ano po masama doon? Eh di gamitin natin yung mga manggagamit. Bakit hindi niyo po susuportahan? Takot po ba kayo sa katotohanan? Kahit sino pa po nagsasalita, basta yan ang totoo. Sa tingin niyo ba walang paglabag na ginawa kay Tatay Digong? Yun po yung sinabi ni Amy. May paglabag. Sa tingin niyo ba dapat hindi sila kasuhan? Yan po yung sinabi ni Amy. Dapat makasuhan itong mga to. Magkapatid na Rimulya o paimbestigahan muna sa ombudsman at makasuhan later on. Ano po yung tinututulan niyo ron? Ang problema po kasi sa inyo, no? Yung lahat ng sasabihin niyan, hindi ko paniniwalaan. Bakit hindi ka maniniwala? Eh, totoo naman yung sinasabi. Nasaksihan natin yun, eh. Sinabi ni Justice Ascuna, Adolf Ascuna, na hindi hinarap sa korte. Mali po ba yun? Yun yung sinasabi ni Amy, kaya dapat kasuhan si Torre. Hindi pinakausap, hindi pinapasok si VP Sara. Mali po ba yun? Oh. Hindi po kasi Amy, hindi po ganun. Kung ayaw, hindi ko naman sinabi iboto nyo, eh. Duterte po iboto nyo. Pero tama tong ginagawa ni Amy. Pero hindi ko naman sinabi iboto nyo siya. Ano ba option natin? Ang linaw po ng option natin. Sabi ng mga Duterte tayo. +2. O sino yung +2 ni VP Sara? Si Amy Marcos at saka si Sing Asentia, hindi si Camille Villar. Sino yung +2 ni Tatay Digong? Si Hunasan tsaka si Kerubin. Oh. Alam po natin yung purpose nila, eh. Bakit po ninyo tututulan yung sinasabi tutulan nyo po pag hindi totoo? Manggagamit ba si Amy? Manggagamit. Oh, eh ano ngayon? Talagang ganun. Ang politika po ay gamitan. Sa tingin nyo ba hindi siya ginagamit ni VP Sara ngayon? Oh, siyang ginagamit ni VP Sara para ma-expose tong nagaganap ngayon. Masama po ba yun? Basta nagsasabi siya ng totoo. Kung hindi siya nagsasabi ng totoo, katulad niyan, sabi niya, hindi sila nag-aaway ng kapatid niya. Okay tayo nyo? Hindi niya ididiin yung kapatid niya. Ididiin niya yung iba. Alam natin yun. Pero may nagdidiin, eh. Di ba? Kahit na ano pa yung purpose niya, sabihin nyo man na para lang makakuha ng Duterte votes. Oh, eh lahat naman gusto makakuha ng Duterte votes, eh. Pati nga si Tol na kumalas kay Duterte, gusto makakuha ng Duterte votes. Kaya nga nagpataas ng kamay kay Robin, eh. Ganun talaga ang politika. Boss, di ba si Trillanes Sandilan kaya nakulong si Duterte? Ba't si BBM sinisisi ng DDS? Ikaw naman, no? Masyado na mamataas ang tingin mo kay Trillanes. Jersey. Si BBM na nga nag-announce, di ba? Na nakipagtulungan sila. Wala pong ewan ko lang, kung sampalataya ka masyado kay Trillanes, ano magagawa natin? Eh, nag-press ko na nga si BBM na pinahuli nila si Duterte dahil sa Interpol. Di ba? Boss, yan.